Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at itago na lang ninyo ako sa pangalang Joven. Ibabahagi ko lang itong kwento tungkol sa aswang. Nangyari po ito noong nasa edad pa lang ako na mga 12 taong gulang. Nang sa Bohol pa lamang kami nakatira. Kinatatakutan noon sa aming baryo yung tungkol sa magkakasunod na pagkawala ng mga kabataan mula sa edad na 7 taong gulang hanggang sa mga 13 anyos. Walang nakakaalam noon kung sino nga ba yung nangunguha sa mga bata. Pero may kutob yung mga matatanda sa aming baryo. Nakagagawan din daw yon ng aswang. Habang hindi naman naniniwala yung mga magulang ng mga batang nawawala, gayong wala namang aswang na gumagala sa mga kabaryuhan. Wala ngang kwento-kwento sa mga nilalang na yon noong panahong yon. Pinipilit naman ng mga matatanda na dinudukot umano ng mga aswang ang mga kabataang nawawala ng hindi alam ng kahit na sino kung sa paanong pamamaraan niya ito ginagawa. Ngunit kahit na ganoon, ang mga sinasabi ng mga meron ng edad, hindi pa rin kumbinsido yung mga tao sa aming baryo. Ayon pa nga sa mga magulang ng mga nawawalang bata, wala namang kakaibang nararamdaman ng gabi bago nawala yung kanilang mga anak. Kaya't ayaw rin nilang maniwala na aswang yung may kagagawan sa pagkawala ng iilang kabataan. Dahil nga sa ganong pangyayari sa aming baryo, natakot yung aking mga magulang na mangyari rin yung ganon sa akin. Malimit nila akong palalahanan noon na huwag gumala at manatili na rin sa bahay bago pa tumilim. Gawa rin ng takot na baka mangyari rin sa akin yon, hindi ko na nga inisip pa na gumala o lumabas man lang ng aming bahay. Alam ko kasi na kapag lumabas man ako at matsyempohang abuti ng gabi, hindi imposibleng mangyari sa akin yung mga nangyari sa ibang mga kabataan sa aming baryo. May ilan na rin kasi sa mga kalaro ko yung nawala, kaya't mas dumagdag pa nga ito sa aking takot at pangamba. Nagpatuloy yung ganong pangyayari sa aming baryo. Ang ipinagtataka lamang ng mga tao, wala man lang napapabalitang may aswang na gumagala o kumukuha ng mga bata. May ilang rumoronda sa mga kabaryuhan, ngunit wala rin daw silang napapansing kakaiba sa paligid. Bunsod nun, pinag-iingat na lamang yung mga magulang at pinakikiusapang huwag palabasin sa mga bahay nila yung kanilang mga anak. Isa na nga yung aking mga magulang sa mga sumunod doon. Pinaghigpitan ako ng mga ito na lumabas ng bahay. Okay lang din naman sa akin yon. Gayong alam ko rin na yung ginagawa nila ay para din sa aking kapakanan. Maging sa aking pagtulog nga noon, nagbabantay yung mga magulang ko. At kapag sigurado na nga nilang wala ng banta na kung ano sa paligid, doon lang sila nakakampante at natutulog. Dahil na nga rin sa sabi ng mga matatanda tungkol sa aswang na posible umanong dumudukot ng mga nawawalang bata, hindi na nga nakumpiyansa yung mga magulang ko. Naglagay sila ng pangontra at naghanda ng mga armas laban sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Panigurado lang din yung ginagawa nila kung sakali mang ito nga yung may gawa ng mga pagkawala ng kabataan. Ayon pa nga sa aking mga magulang, mas maigi na raw na paghandaan yung ganong sitwasyon kaysa magsisi kung sakaling ang tama yung mga matatanda sa kanilang mga kutob. Napapaisip din po ako noon kung sino nga ba yung may gawa nun. May kung ano pa nga sa akin noon na nais na alamin kung ano nga ba talagang nangyayari sa baryo. Pero dahil nga mahigpit yung mga magulang ko, batid kong mahihirapan akong gawin kung ano man yung binabala ko na pagtukla sa tunay na dahilan sa pagkawala ng mga kabataan sa aming baryo. Lumipas pa nga noon yung mga araw, ngunit wala pa ring pinagbago. Kahit na medyo humupa na nga yung pagkawala ng mga bata, hindi pa rin nakakampante yung mga tao sa aming baryo. Patuloy rin yung pagroronda ng mga tao sa paligid.
Pero ganoon pa rin at wala man lang mahanap na dahilan kung bakit nangyayari yung ganong mga bagay. Hanggang isang gabi nga po noon, nasa kwarto na ako ng mga sandaling yon. Sinabi ko rin sa mga magulang kong wag na nila akong bantayan dahil pagod na rin ang mga ito. At sumang-ayon naman din sila sa aking sinabi. Natulog na nga sila sa kanilang kwarto habang ako naman ay nakahiga na rin sa aking higaan. Ganun nga yung sitwasyon nang maulinigan kong may mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Noong una, hindi ko muna pinansin yon. Gayong sa tingin ko nga ay may kalayuan ba yung mga pagyabag. Pero nang mapagtanto kong tila palapit na nga ito ng palapit, doon na nga ako nagtaka kung sino nga ba yung may gawa ng pagyabag na aking naririnig. Nagpa siya akong bumangon at sumilip sa bintana. Palakas naman ang palakas yung mga pagyabag. Kaya't mabilis nga akong napasilip sa labas ng bahay. Noong una wala naman akong makita o matanaw man lang na paparating. Ngunit alam kong palapit ng palapit yung mga pagyabag. Makalipas yung ilang sandali, nanlaki yung aking mga mata. Noong may matanaw na nga akong mabilis na tumatakbo. Hindi ko alam kung ano yon, kaya't pinagtuunan ko ng pansin at hindi inalis yung aking pagtitig. Hanggang sa dumaan na nga yung mga ito sa aming bahay. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Kaya't pinanindigan nga ako ng balahibo dahil sa aking nakita. Malaking aso po yun na kulay abo. Kitang-kita ko ito dahil sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ng gabing yon. Hindi normal yung laki at bilis ng naturang hayop. Batid kong may kakaiba rito. Ngunit hindi ko alam kung ano. Napansin ko rin noon na mapupula yung mga mata nito. Pero hindi ko lubos masiguro kung tama nga ba yung aking nakikita. Minatsyagan ko na lamang ito hanggang sa napahinto na nga ito sa may tapat ng aming kapitbahay. Hindi kalayuan yung bahay na yon. Kaya't kitang-kita ko ang paghinto nito sa may tapat ng pintuan ng naturang bahay. Tila may hinihintay itong lumabas sa bahay na yon. Hindi naman ako umalis sa aking pwesto at tinanaw lamang yung mga mangyayari. Nagulat nga ako nang makumpirma kung tama nga yung hinala kong may hinihintay ito sa bahay na iyon. Ang mas kinagulantang ko pa ay nang makita ko kung sino nga ba yung lumabas at ito nga yung kaibigan at kalaro ko na tawagin po nating Ikoy. Dahan-dahan yung paglalakad nito pero tila wala ito sa kanyang sarili. Lumapit ito sa malaking aso. At nang makalapit na nga ito, nagpalinga-linga yung dambuhalang aso. Kaya't nakumpirma ko ring tama nga ako na nagbabagay yung mga mata nito nang lumingon ito sa aking direksyon. Marahil nang masigurado nga nitong walang nakatingin sa kanya, dali-dali niyang kinagat yung damit na aking kalaro at hinilan niya ito papunta sa mga damuhan. Pagkatapos po nun, hindi ko na po sila nakita. Narinig ko na lamang na parang may mabilis na tumatakbo at hindi ko na alam kung ano nga bang nangyari. Natulala ako dahil sa aking nakita. Hindi ko alam kung ano nga bang iisipin ko at kung paano ko sasabihin sa aking mga magulang yung tungkol doon. Pero kahit na ganoon, buo na nga yung aking pasya na sabihin sa kanila. Malakas rin yung kutob kong posibleng sa mga sumunod na gabi ako naman yung punteriyahin nito. Kaya't mas maigi ng alam ng aking mga magulang yung tungkol doon. Yung mali ko lamang po doon, labis po akong kinabahan at hindi ko alam kung tama ba yung nakita ko o baka guni-guni ko lang. Natakot din akong kapag sinabi ko yun agad ay baka wala ring maniwala. Umiyak na lang po ako noon dahil sa ganong edad talagang hindi ko po alam yung gagawin ko. Nakatulog na nga lang din po ako noon sa pag-iyak at sa takot na aking nararamdaman. Kinaumagahan nga nang magising ako. Kaagad kong kinausap si nanay at tatay tungkol sa aking nakita. Kuminento ko sa kanila yung lahat ng nakita ko. At hindi rin sila makapaniwala sa aking mga sinabi.
Nakailang pilit pa po ako sa kanila noon na kahit papaano ay paniwalaan naman yung mga nakita ko. Dagdag ko pa nga po noon, kailangan nila akong bantayan at nang mahuli nga nila yung malaking asong yon, lalo na tila nawawala sa sarili ang mga batang binibiktima nito. Yung tipong naglalakad lang po ito at kontrolado ng malaking aso. Ganon nga po yung nangyayari nang biglang kumatok sa pinto yung mga magulang ni Ikoy. Hindi na nakapaglihim yung aking ama noon at naikwento nga kung ano man yung nakita kong nangyari. Sa kadahilanang yon ay kumalat sa baryo yung tungkol sa malaking aso na posibleng nang bibiktima ng mga batang nawawala. Ang mga matatanda naman ay sinasabing tama nga yung nakita ko at tama yung kanilang hinala. Naswa nga yung kumukuha sa mga batang nawawala. Dahil nga sa balita tungkol sa malaking hayop na yon, mas natakot nga yung mga tao. Pinatawag pa nga yung mga kalalakihan sa aming baryo upang gumawa ng mga plano kung paano nga ba huhulihin yung aswang na yon. Nang magkaroon na nga sila ng plano, nagsimula silang gawin yon. Sa bawat kabahayan noon ay nagbabantay nga yung ilang kalalakihan mula sa loob ng bahay. Hindi gumagawa ng ingay at nang hindi rin isipin ng aswang na binabantayan na nga yung kanyang pagdating. Hanggang sa isang gabi, mahimbing na nga yung tulog ko noon na hindi ko nga alam na meron na palang nangyayari. Ikwinento nga sa akin yon ng aking ina. Mga bandang 12:00 daw ay bigla silang nakarinig ng mabilis na yabag sa may labas ng bahay na parang may tumatakbo. Naging alerto naman sila noon, lalo na at alam nga nilang marahil yun yung malaking aso na tinutukoy ko. Huminto raw ito sa may tapat ng aming bahay, kaya't nabahala nga yung aking mga magulang. Hindi na muna sila gumawa ng hakbang at naghintay sa mga sumunod na mangyayari. Ganon na lang nga yung pagkagulat nila nang bumangon daw ako sa aking higaan habang nakapikit pa rin yung mga mata. Naglalakad daw ako palabas ng bahay. At saktong paglabas ko ay sinundan daw nila ako na parang wala umano ako sa aking sarili. Nagsilabasan na rin po noon yung ibang kalalakihan na tumakbo patungo sa aming bahay. Dahilan para maabutan nga nila yung malaking aso. Mabilisan raw akong kinarga ng nanay ko habang pinalilibutan na nga ng mga kalalakihan yung aswang na una kong nakita. Umangil po ito sa kanila at nanlaban. Ngunit dahil marami nga sila, pinagtulungan nila itong labanan. Hindi naman inaasahan ng malaking hayop na pagtutulungan siya ng mga kalalakihan, kaya't hindi niya nga kinaya at siya na mismo yung kusang sumuko. Dahil pinagtulungan siyang tagain at hatawin ng itak at buntot ng pagi, kaya't sugatan na po ito at nanghihina na. Hindi daw nito nagawang makatakbo, gayong tinalian nga nila yung dalawang paa nito nang hindi na ito makapagpumiglas. Nang mapahandusay na nga yung mahina ng aswang, tinanong nga nila ito tungkol sa mga batang dinukot niya sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga katawan ng mga ito habang natutulog, na parang hipnotismo. Lahat ng mga taong naroroon ay talagang galit na at hinihintay nga nila yung magiging tugon ng aswang na iyon. Hindi sila sigurado kung aaminin ba nito yung kanyang ginawa o baka manlaban pa rin. Kaya't inihanda nga ng mga kababaryo namin yung kanilang mga sarili. Hindi naman sumagot yung nilalang, bagkus ay napangisi pa raw ito, na animoy natutuwa pa sa kanyang mga ginawa. Muli nila itong pinagtulungang tagain hanggang sa magsalita ng araw ito dahil hindi naman daw nila ito tinuluyan. Nanlumo yung mga magulang ng mga batang naroroon nang magwika nga yung nilalang. Napatay na raw yung mga batang yon. At nang tinanong siya kung saan nga ba niya dinala yung mga bata,
Walang pagdadalawang isip nitong tinugunan na nasa gitna umano ng gubat ang kanyang bahay. At naroon din daw makikita yung mga bangkay. Dahil nga sa kanyang sinabi, ay pinatay na nga siya ng mga kalalakihan. Hindi sila naawa rito, gayong hindi rin naman naawa sa mga batang biniktima nito yung aswang na iyon. Hindi pa sila nakontento. Sinunog nga nila yung katawan ng aswang. At kinaumagahan noon, pinuntahan nila yung bahay ng aswang sa gitna ng gubat. At nakita nga nila yung sinapit ng mga bata. Nilibing daw nila yon at nag-alay na rin sila ng dasal. Yung mga ganito pong pangyayari noon na may mga nawawalang kabataan at nakikitang wala ng mga buhay. Hindi naman po pinapansin ng ibang mga taong mga nasa syudad. Wala pong naniniwala kahit ipagsabi pa namin yung mga nangyayari doon. Wala po kaming nagawa noon kundi malungkot na lamang. Pero kahit papano, may isa po noong nangyari na nakapagpagaan ng konti sa aking loob. Nang makita po nila na may isang bata pang nakaligtas. Yun ay walang iba kundi yung kaibigan kong si Koy. Mukhang hindi siya agad biniktima ng aswang. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon ay nagawa pa niyang makatakas. Natagpuan siyang walang malay. Mabuti na nga lang at nagawa pa po nitong makaligtas, pero yung ibang mga bata ay talagang nabiktima ng aswang. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat.